Ngayon, ito ay tungkol sa alamat ng orange. Narinig nyo na ba ang kwentong ito? Pakinggan at panoorin ang kwentong ito. Wala pang diwata sa Pilipinas. Ang mga diwata ay nanggagaling pa ng bansang Greece. Mga diwatang pinatapon dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Noong wala pa ang mga diwatang, sila Maria ang sinukuan at si Maria Makiling ay mayroon ng nauna. Iyon ay si Nympha. Isang napakagandang diwata. Ipinatapon siya sa Pilipinas sa kadahilanang siya ay mahilig mangakit ng mga kalalakihan at paglaruan ang kanilang mga damdamin. May nagpakamatay pa nga para lang makuha ang kanyang pag-ibig. Ipinatapon siya sa Pinas at tinanggalan ng kapangyarihan at naging pangkaraniwang babae na lamang. Dahil sa kagandahan ni Nympha, agad nagkaroon ng interes ang mga masasamang loob para pagsamantalahan siya. 3 lalaki agad ang sa kanya'y nagtangka dahil sa isa na lang siyang pangkaraniwang babae. Wala siyang kalaban-laban sa 3. Buti na lang at iniligtas siya ni Pilo. Isang pobreng hindi gwapo pero may ginintuang puso. Pinagpapalo ni Pilo ang 3 at nagsitakas. Nagpasya si Pilo na turuan ng Tagalog si Nympha para masanay sa Pilipinas. Dahil matalino si Nympha, mga kalahating taon lang ay marunong na siyang magtagalog at nagsabing, "Ang galing mong magturo, Pilo. Pati puso ko natutong ibigin ka." At naganap ang kanilang unang halik sa unang pag-amin at unang pag-ibig ni Nympha sa ilalim ng puno na lagi nilang tinatambayan. Ang punong walang pangalan dahil hindi ito namumunga. Binaliwal lang ito ng mga tao pero sa kanilang pag-iibigan, ito ang pinakamahalagang puno sa buong mundo. Masaya na sana ang lahat, ngunit dumating ang 3 lalaki na nagtangkang halayin si Nympha. Ngunit ang mga ito'y armado na ng patalim. Dahil walang kamalay-malay si Pilo, agad itong natarakan ng patalim at namatay. Ang hindi alam ni Nympha, babalik lang ang kanyang kapangyarihan kung makakatagpo siya ng lalaking iibigin. Dahil sa galit ni Nympha, lumakas ang ihip ng hangin. Doon niya lang namamalayan na bumalik na ang kanyang kapangyarihan. Sa isang salita lang na diwata Nympha, lumindol at kinain ng lupa ang 3. "Mga walang hiya kayo! Dapat lang sa inyo, yan! Ang maging pataba kayo sa halaman para magkaroon naman kayo ng pakinabang." Pagkatapos kainin ng lupa ang 3, tinungo niya naman ang kanyang nasawing minamahal. Walang kakayahan ang mga diwata na bumuhay ng patay. Ngunit, kaya nilang isapi ang kaluluwa ng isang nasawi na sa halaman para maging malago ang halaman. Ganun nga ang kanyang ginawa. Isinapi niya sa puno na kanilang tinatambayan ang kaluluwa ng kanyang minamahal bilang pag-alalala sa wagas nilang pagmamahalan. Sa isang kisap mata, nagsulputan ang mga hugis bilog na bunga ng puno. Dahil sa kulay ng bunga,
tinawag ito ni Nympha na orange. Mula noon, sinasabi ng mga tao na hanggang sa ngayon, si Nympha ay madalas nakatambay sa mga puno ng orange para mag-alok sa mga naliligaw na isang bucket ng orange at nagsasabing, "Ikaw, gusto mo ba ng orange?" Maganda ang kwento, di ba? Dito nagtapos ang ating kwento tungkol sa alamat ng orange. Pero bago tayo magtatapos, meron ba kayong natutunan sa kwentong ito? Maganda, di ba? Kayo nang bahala. Bago tayo magtatapos, babasahin ko muna ang mga shoutout, ang mga nag-comment sa mga video na ginawa natin. Kayo rin, baka gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Shoutout nga pala kay Rinalyn Canillas. Shoutout din sa Tips with Nikki. Shoutout kay Kurin 0620. Shoutout din Canillas Family TV. Shoutout to Lola Lisa Vlogs. Shoutout din kay Chris Planet Channel. Shoutout din kay Marita Cumbis. Shoutout din kay Zels Vlog. Shoutout din kay Judith Ann Daruni. Ayan, shoutout ko na kayo. Maraming salamat ha. Kung hindi pa kayo na shoutout dito, comment lang. At maganda sana mag-subscribe kayo ha. Subscribe na at i-click nyo lang ang bell button to receive notification. Marami pa po tayong mga kwento na dapat abangan dito. Maraming salamat ha. Ito ay tungkol sa alamat ng orange. Ayan, ako si Ian Canillas. Maraming salamat. Paalam!